Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong Facebook reel posted by Taga Kalbayog. Payag ito ng isang kongresista, Congressman Sontay. Pagpakinggan mo parang Sontay. Attorney Jesus Bong Sontay. Isa ito sa mga matitinong ito yung isa sa mga bumoboto na dumidepensa kay Congressman Barzaga. Mga ganon. Ayaw nilang ma-suspend. Yan, Sontay. Tungkol ito sa sigalot with China, huwag tayong padalos-dalos, huwag magtapang-tapangan. Dahil baka patulan tayo ng China, utot lang ng China, bagsak na yung eroplano natin, sabi niya. Pakinggan natin real talk talaga. Si Congressman Bong Songday sa mga nagtapang-tapangan ng mga senator laban sa China. Kung ang Pilipinas patulan ng China, ano ang ipanglalaban ng Pilipinas? Ito panuorin natin. Madali po kasing maging matapang. Ang problema, paano kung patulan tayo? The military capability of China is very vast. In fact, they have between 1,200 to 1,500 fighter planes, including 4th generation fighters, J-10, J-16, J-7 variants, and 5th generation J-20. Yung ating pong ginagamit na Korean-made na aeroplano, baka pagka nadaanan ng fighter plane ng China, hindi na kailangan na gagamitan ng missile, baka bumagsak. They have around 7,000 to 9,000 tanks, 4 active aircraft carrier, 6 conventional submarines, 12 nuclear-powered ones, 10 ballistic missile subs. Tayo, bangka lang, may mga katik pa. The People's Liberation Army numbers between 1.7 to 2.2 million. At kaya ko lang ito nabanggit dahil I believe that kagaya ng sinabi ng ating distinguished minority leader, we have to proceed with caution. And if there is a diplomatic way to resolve the problem, then we should do it. Madali kasing maging matapang. Ang problema, paano kung tayo papatulan? Nag-real talk si Salamat po, Congressman Sontay. Real talk. May mga matatapang-tapang na hindi naman nakadaan ng giyera. Ako, in my 34 years sa military service, yung mga pagdaanan ko na giyera, ayoko na ng giyera, ang hirap. Walang mananalo sa giyera. But then, kung sakali mang pumutok ang giyera with China, wala. Isang bahing lang ng China, wala na tayo. Yung sabi ni General Browner, ang utos ng Pangulong Marcos, we must prepare to fight the war 20 to 30 days bago darating ang tulong ng Amerika. Wala pong question. Yung tapang ng Filipino soldiers, napatunayan po natin yan. World War II, Korean War, Vietnam War, itong secessionist war between the government and the MILF, itong communist insurgency war, napatunayan ng mga kasundalin natin yung tapang. No problem sa tapang. Kailan wala namang magagawa ng tapang mo kung yung sabi nga na ang mga tangke de guerra, mga aircraft carrier, ang mga ballistic missiles, yung technology, yung gamit ng China, walang-wala tayo, isang bahing lang ng China. Anong magagawa kawawa naman ang mga sundalo natin na isasabak mo sa giyera with China na wala man tayong kapabilidad. Yung inaasahan natin ng tulong ng Amerika, I tell you, history-wise, pinabayaan na tayo ng Amerika ng World War II.
Kawawa ang ating mga ninuno lumaban sa Bataan. Walang tulong ang Amerikano. Dahil ang strategy ng US ng World War II is Europe first. Asia next. Kaya napilitan, nag-surrender ang Bataan forces natin despite yung assurance ng Washington noon na yes, we will support you. Just fight. Nandyan na yung tulong, palaging ganon. Si General MacArthur, we are fighting, but mahirap na kaming makahold the line. Nasaan na yung tulong? Just hold on the line, just wait. Ganon. Ang mga Amerikano ng World War II, yung American government, hindi na nga tayo tinulungan. Ngayon pa, tutulungan tayo versus China. Parehas na superpower, parehas na nuclear capable. Maubos na lang lahat ang Filipino soldiers. Wala pang tulong ang Amerikano. Hindi ako naniniwala yung ironclad commitment. Kaya pinaka-the best, diplomasya. Pinaka-the best yung style ng dating Tatay Digong natin na kaibiganin mo lang. Total, wala namang nawalang teritoryo natin nung panahon ni Tatay Digong. Bakit hindi magawa ngayon? Magtatapang-tapangan. We are prepared. We have no other choice, sabi ng Pangulo. We have no other choice but to go to war in case China attacks Taiwan. Anong pakialam natin sa Taiwan? Nang dahil sa mga OFWs natin? Yung mga ibang bansa, mas marami pa nga. Indonesia, Malaysia, Vietnam. Mas marami nga yung workers nila nasa Taiwan. Hindi naman sila makikipaggera with China. Bakit tayo makikipaggera nang dahil sa mga OFWs? Di ba dapat i-repatriate mo lang. Ganun lang. Makipaggera? I don't know. Anong utak ng presidente natin na akala mo kung siya ang makikipaggera? Hindi naman. Mga Pilipinong sundalo naman. Hindi naman kailangan ng China na gerahin tayo in terms of military. Trade lang. Pauwiin lang ang mga Filipino workers natin. Hindi lang sila bibili ng mga exports natin. Hindi na sila makikipag-trade, makipagnegosyo sa atin. Patay na tayo, talo na tayo. Kaya, kayong mga matatapang na senador, mag-isip-isip naman kayo, maawa naman kayo sa mga kababayan nating Pilipino. Salamat po, Congressman Sontay, sa Real Talk na ito. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Una si Angkol ang natagaan og gero. Salamat daw nga tabangan siya og sin. Sandig. So bisandig lang ni Angkol ang gero. So muna ni ang itsura sa iyang balay. O karon mo na ni ang itsura sa balay ni Angkol sa tagaan ng Bugero. So mga buslot-buslot na gyud gipang tapakan lang gani ang uban. Tapak-tapakan kulian. Makita gid nato nga kuan gid kaayo ang iyang hero. So mauna ni ang ilang kahimtang sa ilang panimalay. O karon Kol, pila na ni katuig ang imong balay sa imong atop ngayon ani ang itsura? 12 na katuig. 12 na katuig. Kay kuan natay mga kurtahan igo naman sa pagkaon. Basta nga daot na ng mga sin. Oo, so lagid ka nakaatop. Awa tama wa ko makaatop. So unsa ra day imong trabaho Kol? Mais Mais lang. So gabasok lang gyapon. gabasok. So naa kay estudyante Kol wala? Na Pila ka buok yung estudyante? Duha. So unsa na yung mga grade? grade 5 o grade 6. Grade 6 o grade 5. So kuan gid Kol ba? Taman lang gyud sa estudyante ang imong kwarta. Garis mga pagkaon. Galisod gani mo sa inyong pagkaon Kol.
salamat Ginoo nga sa pagtabang sa sin. Oo nga kwan. So naa pa kay asawa karon Col? Naglakaw man siya nag-abroad na pas hindi na to siya mag. Oo, so nakalakaw siya. So ikaw lang karon ang nabilin sa balay. Oh, Oo. siguro. So nagpasalamat si Uncle sa Ginoo sa nagtabang sa sin nga makaatop na gid siya. Salamat kay Col. Salamat.